video ko na ito pero hindi kita isama sa ano. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ituloy po natin yung ating live consultation. Meron po tayong pasyente, 16 years old, GC sa ACE. At meron siyang reklamo dahil sa excuse me, meron kayong parang may bukol dito sa leeg. Dito banda. Dito banda. Okay, so parang bilog, walang iba. Kadalasan, ito, lusay or kulani. Sa English, lymph node. Masakit, hindi. Masakit. So, namamaga. Therefore, meron siyang lymphadenitis, no? Kasi kung walang aray, pwede lymphadenopathy ang tawag natin. Pero since may aray, at yung aray po, dahil po sa namamaga yung lymph node, kaya ang tawag natin is lymphadenitis. Okay, parang appendix, pag namamaga yung appendix, ang tawag natin is appendicitis. Pag namamaga ang lymph node, ang tawag natin is lymphadenitis. Okay, so pag namamaga ang lymph node kasi, ito po ay dahil sa dumaan po yung mikrobyo. Okay, saan galing yung mikrobyo? Hindi galing sa baba, no? Kasi ang dadaan dito na mikrobyo ay kadalasan galing sa taas kasi pababa yung daanan ng yung tinatawag natin ng lymph, no? Yun po ang tubig na galing sa balat kadalasan. Okay, yun po ang naglilinis ng balat. Okay, at kung meron pong infection yung balat, okay, sama-sama dun sa lymph or yung tubig na yun na dumadana sa lymphatics. Okay? Syempre, bababa yan at haharangin ng lymph node. Ayan. Sinadya ng Panginoon na meron tayong lymph node o kulani. Kasi magaling yung ating Panginoon. Bakit po? Kasi pag wala pong haharang sa mikrobyo na sumama sa lymph na naglilinis ng balat, no? Okay, syempre hindi maiwasan pasukan ng mikrobyo yung balat natin paano? Kasi konting kamot lang. Okay? Dahil kate. Syempre kamutin natin minsan. Okay, minsan magasgas ng konti. Walang aray, hindi natin napansin, nagasgas na pala. Pwede pumasok yung mikrobyo sa balat at bumababa dito sa lymph node. Talagang ganyan po yun kasi sinadya ng Panginoon na kailangan patayin yung mikrobyo. Although meron naman po tayo security guard sa balat mismo, kung dito yung gasgas, pwede na patayin dito kaagad ng security guard. Okay, ang security guard po, ang tinutukoy ko po ay hindi yung tao na security guard, kundi yung mga white blood cells at saka yung mga antibodies na pwede patayin kaagad yan. Ang problema, pag mahina ang immune system ng pasyente, bagsak ang body resistance dahil nga walang iba kundi late matulog, palagi nagsa-cellphone, hindi mapatay kaagad yung mikrobyo dito kung saan pumasok yung mikrobyo. Saan patungo yung mikrobyo? Pwede siyang bumaba, sama-sama sa lymph. At pag dumaan yung lymph sa kulani or lymph node or sa Bisaya lusay, pag dumaan doon, syempre, harangin yan. Kasi pag walang lymph node, walang lymph node ang haharang ng mikrobyo, dediretso yung mikrobyo dito sa dugo. Kasi meron communication or connection ng daanan ng lymph, okay, at yung daanan ng dugo. Hindi po pwede makarating yung mikrobyo sa dugo. Okay? Kasi po, pag makarating yung mikrobyo sa dugo, mabilis mag-multiply yung mikrobyo kasi yung dugo mismo napakasustansya para sa mikrobyo, kaya madaling sila mag-multiply at delikado po yung pasyente. Okay, kasi dadami at dadami yung mikrobyo sa dugo. So bago makarating yung lymph sa dugo, kailangan harangin ng lymph node, yung kulani or yung lusay, yung mikrobyo. Okay, so ang lymph node kasi parang guardhouse or checkpoint. Okay? So, harangin nila yung kalaban ng katawan. Walang iba kundi yung mikrobyo. Okay? So, pag hindi kaya patayin kagad ng lymph node yung mikrobyo,
magre-recruit yung checkpoint or guardhouse ng sundalo or ng gwardiya. Kaya po maglaki po yung lymph node. Kasi po, nagpapatulong na po yung sundalo na nasa lymph node. Okay, so pag lumaki na po yung lymph node, ibig sabihin yan, medyo tagilid na po ang pasyente. Ha? Parang hindi na niya kaya patayin yung mikrobyo kaagad. Kaya po lumaki dahil po sa nagre-recruit pa ng sundalo yung lymph node. Ha? So, pag lumaki na po yung lymph node, ang ibig sabihin niyan, nagpapatulong na po yung lymph node. Paano natin tulungan yung lymph node o yung kulani niya para patayin yung mikrobyo? Walang iba kundi kailangan na po tayo mag-inom ng antibiotic. Kailangan na po natin i-prescribe yung pasyente ng antibiotic. Okay? And at the same time, bigyan rin po natin siya ng anti-inflammatory para liliit po yung kulani or yung lymph node or yung lusay niya. Bukod sa pag-inom ng antibiotic na kailangan patayin yung mikrobyo. Okay? So, ang tanong natin, saan po galing yung mikrobyo? Walang iba. Kung saan yung nasa itaas or above the kulani or lusay or lymph node, pwede galing doon yung mikrobyo. Pwede konting kamot lamang na hindi niya alam or yung malakas magsuklay at konting nasugatan ng konti yung balat at doon po pwede pumasok yung mikrobyo. Pwede rin po sa infection sa tenga, pwede rin bumaba yung mikrobyo sa kulani. Or pwede po sira ang ipin niya, doon pumasok yung mikrobyo at pwede po sama-sama ng lymph patungo sa lymph node. No? O pwede po, nagkaroon siya ng tonsillitis earlier, meron po mikrobyo na pupunta sa lymph node at lumaki ngayon, no? So, yun po ang mga posibilidad, no? Nevertheless, at regardless kung saan po yung galing mikrobyo, it's time na kailangan tulungan na natin yung lymph node niya or yung kulani or lusay sa pamamagitan sa pagbigay ng antibiotic. Kadalasan nito, ang binibigay po natin ay pwede ciprofloxacin, 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days syempre. At saka yung pampaliit ng lusay, pwede tayong magbigay ng diclofenac sodium, 50 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. At pwede tayong magbigay ng konting steroids such as dexamethasone, 500 microgram tablet, 2 tablets 3 times a day for 4 days. Ayun. At ang pinaka-importante sa lahat, walang iba kundi yung kaniyang immune system or body resistance. Kaya po natalo ang pasyente. Kasi hindi napatay kaagad yung mikrobyo. At pagdating sa lymph node, natalo na naman ang pasyente. Kaya lumaki ang lymph node dahil po sa pagbagsak ng immune system or body resistance. Ito po ay dahil sa walang iba kundi late matulog. So, napaka-importante po kailangan, sabi ng nanay, tama. So, kailangan matulog ng maaga. Maraming salamat po.